Hello again mga kasimpleng buhay. For today's video, i-update ko po kayo sa nire-plant kong mayana nung nakaraang araw. 4 days na pala ngayon ang nakakalipas. So ito na po siya. Chine-check ko nga po siya kung siya mabubuhay. Di okay naman siya kasi yung mga nasa gitna niyang dahon, mga sariwa na, tsaka yung mga nasa ibabang dahon, mga nangaluntoy na. So ibig sabihin, nangaluntoy yung nagdidilaw, hindi na niya kayang i-refresh yung kanyang dahon. So, pinaggugupit ko ngayon. Ayan, kumuha ako ng tungtungan. Alam nyo naman, yung sinasabi, problem height, kailangan tumutong. Kahilig kong maglagay sa taas kasi natutuwa nga ako dyan dahil kahit mainit sa panahon, hindi nag-uulan. Aba, kalain mo, nakapagpatubo ako ng mayana sa ganitong panahon. Sa bagay nung bagong kong tanim yan, kinagabihan umulan ng malakas, kaya medyo okay siya. Lamig-lamig. So, pasensya po pala kayo sa aking boses. Takot, tinamaan ata ako ng virus na malakas. Kasi nga, yung panahon natin, malamig, tapos mainit, tapos lamig, tapos init na naman. Pambihirang panahon to. Yan nga, pinagtyagaan ko ng tanggalin yung mga hindi na kayang buhayin na dahon. Kasi maaagawin pa niya yan yung inidilig kong tubig. Yan, para mabilis siyang maka-recover. Ganyan po siya. At effective po pala yung kusot na binabad ko muna sa tubig. Yung kusot po yan, yung pinong-pino, yung talagang panghalaman siya. Mura lang po yan sa hardware. At yung mga tinatanggal kong dahon dyan, ini-itcha ko lang yan. Huwag po kayo mag-adlat. Kung tatanggalin ko rin yung magbawalis din ako. Kasi ang dami na naman nahulog na bulaklak ng nakakasira po kasi yan ng gulong ng mga sasakyang pag hindi tinanggal at yung nakakaya sa mga dumadaan. Makalat ang harapan ng bahay. So, kailangan regular siyang nilinisan. Ayan, tapos ko nang tinanggal. At gusto ko naman pala i-flex sa inyo yung fortune plant o paswerte daw. Pero sa akin, hindi naman sa pampaswerte, kundi nakapangpaaliwalas ng kapaligiran. At syempre, maaliwalas kapaligiran mo, pang-good vibes yan, o, diba? Nakaka-refresh ng mind. At ito na aking mga mayana pagkatapos kong gupitan ng mga dahon na nalantana. At syempre, hindi pa rin mapahuli ang aking December cactus, mabukadkad pa rin siya. At gusto ko pa rin malang i-flex sa inyo ang aking mga pechay. Malapit ko nang i-harvest. Sa susunod, i-share ko sa inyo kung paano ko mag-harvest. Ayan, na yung may tanim pa akong sibuyas dyan at napakinabangan nung nakaraang linggo. Hindi na kailangan bumili ng 10 pesos na onion leeks. At ayan, after 1 week kong diniligan ng betchin yan, ayan, may bunga na ng talong. Bilis lumaki. 1 linggo lang. So, malapit ko na rin i-harvest yan. I-share ko sa inyo kung pagsabay-sabayin kong i-harvest mga yan. Pati yung mga silip. Naglakihan ng mga bunga. Yan daming petchay. Diba? Kasi medyo nakakaturong na rin yan sa pagtipid ng ulamin. Ang problema nga lang, pambili ng karne. Puro gulay na lang. Kasi matipid talaga. At yan, meron din sa taas ng mga nakahanging container ko. Malaki na rin petchay dyan. At yun, may siling haba na dyan. Pwede nang ipanigang yan. Hindi na kailangan bumili. O, diba? At meron na rin akong luya dyan na malapit na rin i-harvest. O, diba? Malit na space lang. Container lang. Pwede na. Ito. At wawalisin ko na sa harap namin kahit mahangin yan. Hindi ako mapipigilan ng hangin na yan pagwawalis. Kasi kung di ko yung tinanggal na regular, may ipon yan. Lalo na yung plastic sa kanan. Ako, may ipon yan. Walang ibang kukunin. Hindi ako. Dahil ang aking mga katabi ay may kaedaran na rin. Hindi na kayang lumuk sa kanal. Yeah, binibilis-bilisan ko na lang gumawa dahil dami pa akong gagawin sa loob. Maglilinis pa ako sa aking mga alaga. Hugasan yung kanilang pinagkainan, yung aking mga lipos. Alipin ang peg araw-araw. Totoo lang po, araw-araw ko talaga yung minawalisan sa umaga tsaka hapon. Parang pagwalis ko sa umaga, parang hindi ko siya nawalisan kasi mas marami sa hapon naglalaglagan ng mga dahon. Pati mga bunga ng mangga naglalaglagan na rin. Kung hindi ko tatanggalin yung bunga dyan, mapipisat lang ng sasakyan. Dadayuin ng mga langaw. Uso pa naman ng mga langaw pag panahon ng mangga.
At ano, pati mga halaman ko may nagtitikitan mga bulaklak ng mangga. Sabay po yun. Ang mangga kasi dito, ano, habang namumunga at pinipitasan, namumulaklak na naman. Kasi pang mamunga, sana all masipag, parang mangga lang. Siya nga po pala, shoutout sa aking mga subscriber. Thank you po sa pag-subscribe sa aking channel. Sana huwag kayong magsawang manood. At yung pati ka nalilinisan ko na rin, hindi may iba ng mga dahon-dahon dyan. Okay, that's all for today. Thank you for watching.